Dear Mamio, boyfriend ko si Lance nang magpasya akong magtungo sa Hong Kong bilang isang hotel receptionist. Dahil sa pangarap kong iahon sa kahirapan ang aking pamilya. Mangingisda ang aking ama sa Bicol, samantalang tindera ng isda ang aking ina. Tutol man ang mga magulang ko at si Lance ay isinaisan tabi ko dahil sinabi ko sa sarili ko na para rin naman ito sa aking pamilya at sa bubuuin naming pamilya ni Lance. Para, hindi mo na kailangang lumayo para magtungo sa Hong Kong o kung saan man. Malaki naman ang sweldo ko bilang BPO supervisor. Sana, Lance, maintindihan mo. Madami akong pangarap sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, at siyempre para rin sa ating dalawa. So, mas mahalaga ang pangarap mo kaysa sa atin, kaysa sa relasyon natin, Farah. My love, matagal na nating napag-usapan to, di ba? Gusto ko ring paghandaan ang future natin, ang magiging anak natin. Oo, matagal na. Pero matagal ko na rin tinututulan ang plano mo. Farah, di mo ba ako mahal? Oh my. Lance, ano na bang tanong yan? Alam mo kung gaano kita kamahal. Pero ang pagmamahal bang iyan ang magiging hadlang sa pangarap natin? Ikaw ba, masaya ka na ba sa estado ng buhay mo ngayon? Oo, masaya na ako. Kasi andyan ka. Pero kung yan ang gusto mo, may magagawa ba ako? Mamyo, dali-daling umalis si Lance na medyo padabog. Alam kong masama ang kanyang loob. Ni hindi na nga niya ako nilingon. Pabagsak na binuksan niya ang kanyang kotse at pinaharurot ng mabilis. Sa isang banda, hindi naman talaga isyu kay Lance ang pera. Dahil nagmula siya sa marangyang pamilya. Katunayan, pag-aari nila ang malaking palaisdaan at sakahan sa aming lugar. Lumipas pa ang ilang araw, wala pa ring paramdam si Lance sa akin. Kaya, hello Lance, gabalit ka pa rin ba? Parang ang tagal mo namang magtampo, my love. Kahit naman umabot sa Hong Kong ang tampo ko, hindi naman mababago ang pasya mo. Aalis ka't iiwan mo pa rin ako. Gaano man kalaki ang tampo mo sa akin o inis mo sa akin, ang mahalaga hanggang langit ang pagmamahal ko sa iyo. Ayun! Ngingiti na yan! Ngingiti na yan! Pag-isipan ko. Lance naman. Sinusuyo na kita, galit ka pa. Ako na nga pumunta rito sa boarding house mo kahit feeling ko masagwa. My love. Ay nako, mangulit ka pa. Lalo kang di makakaalis. Ha? Paano? Nakakaalis ba ang mga buntis pa abroad for work? Hindi ba, di ba? Oh my! Lance, ano nga ba? Pakiramdam ko na mula ako ng gusto ng mga sandaling iyon, Mamiyo. Kasi kahit ilang taon na kaming mag-boyfriend ni Lance, di pa namin sinubukan ang ganong bagay. Iginalang ako ni Lance, tanda ng kanyang pagmamahal sa akin. Hi, Mrs. Lance Cadillo. Hello. Lance, kakagulat ka naman. Parang ewan ko. Bakit? Ayaw bang maging Mrs. Cadillo? Farah Cruz Cadillo. For short, FCC.
Gusto. Siyempre, pero my love, mag-a-abroad pa nga ako. Pwede namang magbago. Or bago mag-abroad. Ayan tayo eh. May working visa na ako at next month aalis na ako. Ikaw naman talaga. Pwede namang magpa-secret married mo. Ayaw, di ba? Lance, secret? Pang secret mo lang ba ako? Ang kunwari nagtatampo kong reaction. Ano ba? Sabi mo, nagdadrama ako. Pero ngayon, sino nagdadrama sa ating dalawa? Para gusto ko lang makasigurado. Kasi mahal na mahal kita. Lance, sigurado ka sa akin. Walang magbabago. Ikaw ang first boyfriend ko. Ang first love ko. Ikaw lahat. Ikaw ang first kiss ko. First kiss lang. Yun lang, bow. Aba, hoy, Mr. Cadillo Nangako ka na iaharap akong buo sa altar. Anong drama yan? Kanina ka pa, nung isang araw ka pa kakainis ka. Farah, ikaw ba ang dapat mainis o ako? Iiwan mo nga ako kahit anong dramang gawin ko eh. Gusto mo pa rin ang nasusunod, di ba? Ay, balik na naman kami sa old issue. My love, just give me 3 years. Promise, just 3 years. Yun lang isang taon, nababaliw na ako, 3 years pa. Miss Farah, wag naman ganun. Ay, naku, kung saan-saan na naman mauuwi to. Halika na, may bibingka dito at soft drinks. Halika, kain na tayo. Sabay kaming kumain ni Lance habang nagkakwentuhan. Pero kita ko sa kanyang mga mata ang kalungkutan. First time kasi naming magkakahiwalay. Kasi nga, pagka-graduate ko ng college sa Bicol at nagtungo sa Manila, ganun din ang ginawa ni Lance. Tutulman ang kanyang pamilya. Dahil ang nais nila ay i-manage ni Lance ang negosyo nila sa Bicol. Pero mas pinili pa rin ni Lance na manatili kung nasaan ako. Mamiyo, swerte ko kay Lance. Iban sa pag-inom occasionally, wala siyang bisyo. At higit sa lahat, hindi niya pinaramdam sa akin na magkalayo ang estado ng aming buhay. Ni minsan hindi rin ako nagselos kahit kanino. Kasi ipinaramdam niya sa akin na nag-iisa lang ako para sa kanya. My love, ang sarap no? Gusto mo pa ng bibingka? Okay na ako. Baka siyang gusto ko. Lance, tumigil ka na ha. Magsisimula ka na naman. Hoy, Binibining Cruz, madumi lang utak mo. Gusto ko na sinasabi ko kanina ay magkasama tayo. Gusto ko na nandito ka lagi sa tabi ko. Gusto ko kasama kitang kumain, matulog, gumising ng magkasabay, magkahawa kamay. Yun ang gusto ko talaga, Farah. Parang kinukurot ang puso ko sa kalungkutang nakita ko sa mga mata ni Lance. Pero hindi ko na lang yun binigyan ng pansin. Sa halip, isang mahigpit na yakap ang ibinigay ko sa kanya. Nanatili kami sa ganong sitwasyon, Mamiyo, hanggang my love, si Mama, hindi umuwi ng Bicol. Nasa hospital si Papa. Na-stroke daw. Oh, sorry. Kumusta na? Anong sabi ni Mama mo? Na-ICU. Alis na ako. Mag-ingat ka ha, lalo na ngayon wala ako. Mag-grab ka na lang ha, para di ka mahirapang sumakay. Papasok at pauwi. Huwag mo akong isipin. Si Papa mo ang paglaan naman ng pansin.
Take care. My love, mag-ingat ka ha. Ilang linggo rin sa ospital ang papa ni Lance. Kahit nang umalis ako patungong Hong Kong, walang Lance na naghatid sa akin. Sa halip, ang best friend ko at kasamahan sa trabaho na si Leia ang umalalay sa akin hanggang airport. Sa telepono na lang kami nag-usap ni Lance, pero hanggang sa huli, pinipigilan pa rin niya ang aking pangingibang bansa. Nahirapan ako at nanibago nung una, Mamiyo. Pero pinilit kong pagbutihin ang aking trabaho, lalo na at iba't ibang lahi ang kasama ko dito. Nung una ay halos araw-araw na tumatawag sila sa akin. Minsan naman sa pamamagitan ng Facebook at Messenger. Dama ko pa rin ang kanyang pangulila sa aking paglayo. Minsan ay umiinom siya ng alak habang kausap ko. Lance, umiinom ka na naman. Diba nung isang araw lasing ka na? Konti lang to, love. Pampatulog. Anong pampatulog? Yung ba alam pwedeng maapektuhan ang liver mo niyan? Bakit ikaw? Nung pinigilan kitang umalis, nagpapigil ka ba? Alam mo bang pwedeng maapektuhan ang relasyon natin yan? Ang pag-alis mo. Lance, isusumbat mo na naman ba to? 6 months na ako dito, issue pa rin ang pag-hongkong ko. Oo, issue talaga sa akin. Kung ayaw mong maging issue, edi umuwi ka na dito. At tingin mo, ganun lang kadali ang pag-uwi ko? Lance, nagsisimula pa lang ako. O di sige, magsimula ka, patuloy mo. Sige, bye-bye, tutulog na ako. Tuluyan akong pinatayan ng sipi ni Lance. Ilang araw pang lumipas, walang text, walang tawag, maging ang FB Messenger niya, lagi ring offline. Minsan tinawagan ko sila sa kanyang cellphone, pero not in service naman. Sinubukan kong kumustahin sila sa mga kaibigan niya, pero puro hindi alam, matagal nang di nagkita, walang balita, iyon ang sagot nila sa akin. Ang dati kong tahimik na puso ay nabagabag, Mamiyo. Halos araw-araw akong naghihintay ng tawag, text o message ni Lance, pero wala. Hanggang hello Mars, long time no hear from you, kumusta? Okay naman ako, ikaw kumusta? Mabuti naman. Ako medyo sanay na rin kahit papaano. Kumusta na? Kumusta na yung mga workmates natin dyan? Anong balita? Ay nako, ganun pa rin. Puso pa rin ang sip-sip. Tapos, alam mo na. Ganun ba? Eh, kumusta sila? So, wala ka bang balita sa kanya? Naku, Mars. Pwede sa iba kanilang magtanong. Anong ibig mo sabihin, Mars? Eh, kasi Mars. Naku, Mars. Ano nga? Nagkita kami sa mall. May babaeng ang nakakapit sa braso niya eh. Nagulat nga siya nang makita ko, pero naghahilo naman kami. Ang bilis naman niya akong nagbago, Mars. Sandali lang akong wala dyan. 7 months pa lang, may pinalit na agad siya sa akin. Mars, huwag ka munang mag-conclude. Mali mo naman. Kaibigan lang niya yun. Granted, kaibigan niya. Pero Mars, almost 1 month na kaming walang komunikasyon. Unlike before, halos araw-araw siyang tumatawag sa akin o nagme-message man lang o kahit text man lang. O siya, aalamin ko kung sino at kung ano-ano niya ba talaga ang babaeng yun.
Umiiyak ka ba? Mars, ang sakit kasi. Akala ko di niya ito magagawa sa akin. Ayaw niya pala akong pagtaksilan, Mars. Ang sakit. Relax ka muna. Sige na. Ikaw naman. Oh, bay muna kasi naiyak na yung inaanak mo. Nahingi ng gatas. Bye-bye, sandali ha. Mami, tuluyan nang nawalan kami ng komunikasyon ni Lance. Pagkatapos ng ilang beses kong pag-attempt, natawagan siya. Iniisip ko, marahil ay ganun niya gustong wakasan ang halos 8 taon naming pagiging mag-boyfriend. Ang sakit pala, Mami. Sobra akong nagtiwala kay Lance at di ko naisip na mangyayari ito sa amin. Ilang buwan din akong nag-off sa social media. Tanging pagtawag na lamang sa pamilya ko upang mangumusta ang aking ginawa kapag may libreng oras ako. Iniwasan ko ring magtanong tungkol kay Lance. Ganon din naman sila sa akin. Hindi sila nagbanggit ng kahit ano. Kung may asawa na si Lance o may babaeng inuwi sa aming probinsya ay hindi ko alam. Pero malalaman yun ng mga magulang ko dahil isang baryo lang naman ang aming pinagmulan. Na-confirm ko sa isa naming common friend ni Lance na may babaeng dumadalaw sa boarding house niya. Minsan daw kasing nandun siya nang dumating ito. Kasamahan daw ni Lance sa BPO company ang babaeng nagngangalang Marisol. Nag-stalk ako sa FB account ni Marisol at doon ko nakita ang mga pictures na magkasama sila. Kinurot muli ang puso ko, Mamiyo, at di ko na malayang lumuluha na naman ako. Hanggang kailan ko kaya dadamhin ang sakit na ito? Tanong kong lagi sa aking sarili. Paminsan-minsan, kine-check ko pa rin ang FB account ni Lance. Pero wala akong nakikitang post niya na kasama si Marisol. Marahil naka-hide ito sa akin. Lumipas pa ang ilang araw hanggang tumunog ang cellphone ko. Kanino kayang number 2? Hindi naman nakasave. Hello? Hello, Farah? Hello? Oh, Lance. Kumusta? Kilala mo pa rin ako? Ano bang tanong yan, Farah? Tagal mo hindi tumatawag eh. Bakit ka tumawag? Para ba sabihin pinagpalit mo na ako? Ganon, Lance? Ang bilis naman. Kala ko pa naman hindi mo ako kayang saktan. Farah, kahit kailan di ko gustong palitan ka o saktan ka. Oh? Sino si Marisol? Office mate ko. At very vocal niyang sinasabi na gusto niya ako at handa siyang maghintay kung kailan ko siya matutong mahalin. Pero Farah, ikaw pa rin ang pinipili ko. Talaga? Bakit ang tagal mong nawala? May inayos ako sa province, saka nag-resign na rin ako sa trabaho, Farah. Kahit binigyan mo ako ng dahilan na humanap ng iba, hindi ko ginawa. Kaya nga nag-resign ako ng trabaho eh. Umiiwas ako sa tukso, Farah. Pero aaminin ko, mahirap labanan ng tukso lalo't pakiramdam ko, mas pinili mo ang pangarap mo kaysa sa akin. Lance, lagi mo nilang sinusumbat sa akin yan. Pasensya ka na kung nangarap ako para sa pamilya ko. Pero maniwala ka naman.
makasama ka sa lahat ng pangarap ko. Pero kung lagi mo yung isusumbat sa akin at lagi kang masasaktan dahil sa ginawa ko, Lance, gusto mo bang palayain na kita? Farah, bakit? May iba ka na ba? Ako pa ngayon ang may iba. Di ba ikaw? Malay ko ba na totoong umiiwas ka sa kanya? Malay ko ba? Kasi malayo ako. Oh, so Farah, hindi ka naniniwala sa akin. You want to give up? I-give up mo na ang relasyon natin? Sige Farah, baka nga hanggang dito na lang talaga tayo. Pero sana maging masaya ka Farah. Goodbye. Mami, hindi ko nagawang sumagot kay Lance. Kasi naibabanan niya ang telepono. Sasabihin ko pa sanang hindi ko naman gustong i-give up ang aming relasyon. Pero wala na siya sa kabilang linya. Baka nga tama siya. Hanggang dito na lang talaga kami. Isang taon pa lang ako sa Hong Kong pero gusto ko nang matapos ang kontrata ko. Gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Siguro, gusto ko pa ding bigyan ng second chance ang aming relasyon ni Lance. Pero wala rin akong magawa. Ilang ulit ko pa ring tinawagan sa cellphone niya si Lance. Pero deactivated na ito, katulad ng nauna niyang cellphone number. Pati sa social media, tuluyan na akong nawalan ng contact kay Lance. Mami, unti-unti ko na rin natanggap na tapos na ang yugto ng aming relasyon ni Lance. Hi there. Yes sir, good morning. How may I help you? I just want to ask the beautiful places here in Hong Kong. Could you please help me? By all means, sir. Si Zacarias, Mamiyo. Isang American guest sa hotel na pinagtatrabahuhan ko. Ang nagpakita ng interes sa akin. Ganito pala ang mga foreigner. Very vocal sa kanilang nararamdaman. I like you. You want to join me? I will travel around the world. You're so sexy. I hope your day is beautiful as you are. Yan ang mga katagang sinasabi niya sa akin. Hindi lang si Zacarias Mamiyo ang taong nagpakita sa akin ng interes. Pero wala akong binigyan ng pansin. Dahil umaasa pa rin ako na magkikita kaming muli ni Lance upang ipagpatuloy ang nasimulan naming pag-ibig. Ganun pala ang umiibig, Mamiyo. Minsan, tinatanggap kong wala na kami, pero minsan, umaasa pa rin ako na sa dulo, magkakatagpo kami muli. Day off ko noon, Mamiyo, kaya tinawagan ko ang aking mga magulang. Nay, kumusta po? Kumusta na kayo? Nay, I miss you, Nanay. Mabuti naman anak, ikaw kumusta ka dyan? Okay naman po, malapit nang matapos ang kontrak ko. Nay, 6 months na lang, andyan na ako. Kumusta si tatay? Kumusta mga kapatid ko? At yung bahay na pinapagawa natin? Okay na anak. Yung sinend kong picture sa'yo, hindi kalakihan ang kwarto. Pero at least up yung kwarto. Dinagdag na rin namin yung lamsam ni tatay mo na nakuha nung nag-retiro siya sa trabaho.
Kaya kahit pa paano, baka bago ka umuwi, matatapos ito. Pasensya ka na anak ha, ikaw ang nagdala ng malaking responsibilidad ng ating pamilya. Naku Nay, okay lang yun. Ako naman ang may gusto nito, di ba? Wala kayong dapat hingi ng tawad sa akin. Nga pala anak, nakita kami nila nung magpunta ako sa bayan nung nakaraang linggo. Ano, kumusta ka? Bakit sa akin ka kinukumusta? Di ba, lagi naman kayong nag-uusap. Nak, break na ba kayo? Nay, 1 year pa lang po ako dito, wala na po kami. Ha? Ganun ba, nak? Pwede ko bang malaman ang dahilan? At mabuti na, kinaya mo kahit wala kami sa tabi mo. Nay, masakit. Hanggang ngayon nga, nararamdaman ko pa yung sakit eh. Pero ganun po talaga. Kaya ko tunay. Nalampasan ko nga ng more than 1 year eh. Diba sabi nyo, matapang ako at saka malakas ang loob ko? Anak, mag-cry ka lang anak. Magdasal ka lagi. Nay, kumusta po? Kumusta siya? Si Lance, Nay. Nagkita kami. Mag-ilaw naman siya sa akin. Nalalayan pa nga ako at ang sabi bakit ako nag-iisa. Gusto ko nga sana akong isabay sa sasakyan niya pero may naayos siyang mga papel. Parang ewan. Hindi ko masyadong napansin. Nagulat ako nang kamustahin ka pero di na ako nagtanong. Sige Nay, ingat na lang kayo dyan. Love you, Nay. Pasabi kay tatay at sa mga kapatid ko. I love you. Bumuhos muli ang luha sa aking mga mata, Mamiyo. Ewan ko, bakit sa tuwing naririnig ko ang pangalan ni Lance, nagbabalik ang sakit na aking nararamdaman. Mabilis na lumipas ang mga araw. 2 buwan na lang, 3 taon na ako sa Hong Kong. At 2 buwan na lang, makakauwi na ako sa Pilipinas. Hi, Farah. Oh, Lance. Lance. May babalikan pa ba ako? Andyan pa ba ako sa puso mo? Of course. Siyempre, meron. Lagi naman eh. Hindi naman na walang pagmamahal ko sa iyo eh. Mahigpit kaming nagyakap ni Lance. At nahinto na lamang ito nang magpalakpakan ang aming mga kasamahan, pati ang aming supervisor. Kararating pa lang ni Lance sa Hong Kong. Hindi bilang turista, kundi pinili niya na rin na dito magtrabaho bilang isang information technology staff. Madali ako nag-leave sa trabaho ng mga sandaling iyon, Mamiyo, upang mabigyan ng oras si Lance. Hindi ko na sinayang ang pagkakataon na maiparamdam sa kanya ang aking pagmamahal. Bumalik ako sa Hong Kong pagkatapos ng 1 buwang bakasyon. At dito, masaya naming ipinagdiriwang ang aming anniversary at mahalagang araw sa aming buhay. Mamiyo, hanggang dito na lamang ang aming kwento. Siya nga po pala, masaya kaming nagpaplano ni Lance sa nararapit na araw ng aming kasal na gaganapin sa Pilipinas. Marami pong salamat at naway mabigyan mo ng pansin ang aming kwento sa iyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Farah. Farah, pinagpala ka kasi isa kang mabuting anak, kapatid, at katipan ni Lance. Kaya't gaano man karami ang naging balakid at pagsubok sa inyong relasyon, kayo pa rin ang inilaan sa isa't isa.
Yun ay dahil natuto kang maghintay at si Lance naman ay naging totoo sa kanyang pangako na ikaw lamang ang kanyang babaeng itinatangi. Napakaganda ng inyong love story at nawa ay maging inspirasyon ito sa lahat. Hangad ko ang inyong kaligayahan at dalangin kong sumainyo ang pagpapala ng ating dakilang Ama. Ganon din sa inyong nalalapit na pag-iisang dibdib. Waiting is a sign of true love and patience. Anyone can say I love you, but not everyone can wait and prove it's true. Mga tagapakinig, maaari po bang isubscribe, i-like at i-share ang ating YouTube channel. Kung kayo po ay may mga kwento ng pag-ibig o kwento ng buhay, maaari po itong ibahagi sa ating ito ang kwento ng buhay ko. Bye-bye!